Pagkatapos sinanggihan ni Evan Fournier ang Washington Wizards dahil ito raw ay isang talunan na kupunan. Ngayon, kanyang ni-real talk naman ang NBA. Ayon kay Evan Fournier, mas madali lang daw pumuntos sa NBA kumpara sa Europe. Sa NBA kasi mayroong mga magagaling na mga defender sa on-ball. Kumbaga one-on-one ang pinag-uusapan dito mga idol. Kaya kung sakaling matatalo mo o malulusutan mo yung nagbabantay sa'yo, napaka-basic, napakadali na lamang daw para sa iyo ang makapuntos. Pero kung sa Europa, kung mayroong nagbabantay sa iyo at kung iyon ay malalampasan mo, mayroon pa ring pangalawang defender at pangatlong defender na babantay sa iyo. Git pa ni Evan Fournier, ang mga katulad daw ni Luka Doncic ay nag-excel sa NBA dahil sa kanilang kakayahang malusutan yung nagdedepensa sa kanila. Every play ay kanyang natatalo yung nagbabantay sa kanya at kaya kumakamada siya ng malaking numero. Sa sinabi ni Evan Fournier, parang pinaparating niya sa mga manlalaro sa NBA na mahina yung kanilang defensive strategy kumpara sa Europe mga idol. Para sa inyo, agree ba kayo sa sinabi ni Evan Fournier? I-comment lang yan sa comment section. Pagkatapos na i-turn down si Cedi Osman ang imbitasyon ng Lakers sa kanya na mag-workout sa kanila, sa unang pagkakataon ay nagsalita siya patungkol sa kanyang ginawang desisyon. Ayon kay Cedi Osman, naging madali lamang para sa kanya ang paggawa ng desisyon. Easy choice lang daw ang pagpili na pumunta siya sa Europa. 1 year lang ang pinirmahan ni Cedi Osman na kontrata sa Panathinaikos mga idol. Pwede namang bumalik siya sa NBA pagkatapos ng kontratang iyon. Doon kasi guaranteed na yung kanyang kontrata at medyo malaki pa kumpara sa Lakers kung sakali man ay makakatanggap lamang siya ng two-way contract at hindi naman kalakihan yung kanyang sasahurin kapag nagkataon. So dalawa lang talaga yung kanyang choices, yung sa Lakers na 50-50 pa kung siya ay kukunin sa isang two-way contract o doon sa Europe kung saan guaranteed na 1-year deal at malaki-laki pa. Hindi naman kasi bago para kay Cedi Osman itong Panathinaikos. Mayroon siyang history dito at syempre mayroong mutual na sa pagitan ng dalawang kampo. Nasiya naman ang kanya bagong teammate na si Matthias Lisort dahil daw sa kakayahan ni Cedi Osman na makatira from the 3-point line at makapagbigay ng depensa. Yun daw huy malaking bagay para sa kanilang kupunan. Sa unang pagkakataon, nagkita ang Splash Brothers na Stephen Curry and Klay Thompson sa isang laban ng WNBA. Nang makita nga ni Stephen Curry sina Klay Thompson and Dereck Lively na nag-uusap, pabirong nandiri pa nga si Stephen Curry sa kanyang nakikita at natawa na lamang sina Klay Thompson and Dereck Lively sa kanyang ginawa. Kahit mahirap man sa mga fans ng Golden State Warriors na makita ito, pero ito yung isang mahirap na realidad na kinakailangang tanggapin dahil syempre matanda na siya at alam niya na kung ano ang kanyang ginagawa at dun siya masaya. Sa atin naman at sa mga fans niya, especially sa mga fans ng Golden State Warriors, pwede pa rin nating suportahan siya sa kanyang panibagong team. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball and as always, thank you for watching.